sumunod sa Kanya at lumago na gaya natin. Sila ay mga halimbawa ng ating pananampalataya. Bagaman ang pinakadulo ng ating pananampalataya ay ang ating Panginoong Jesucristo. No? So, dito sa Mark chapter 2, verse 2 to 5, and sabi mo na sa English ay ganito, "And they come bringing unto him a man sick of palsy, born of 4, and when they could not come right unto him for the crowd, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, thy sins are forgiven." So, dito sa talatang ito ay may apat na tao na kasama itong may sakit. Alam mo, sa Biblia, pag sinabi natin sakit, ito ay physical. Mula, pilay, ibigay na natin ng sakit. Pero, sa spiritual, mga kapatid, tayo rin ay may sakit. Ano yung sakit? Ang sakit natin, pagka. Alam mo yung pagka? Ito si Thomas. Pagkatawa. Ang gawa. Pagtalino. Nakakalimutan tayo attend ng ating Sabbath worship. Minsan, diba? Pagka-inggit. Diba? Ano ba? Yung pagka-makasabi. Yan yung sakit ng pagka. Ano ba? Ano ba yung sakit? Yung ang tawag. O yung iba ay nag-aral at nagtapos na mythology. Hindi yung myth na, hindi yung myth. Ang ibig sabihin, mythology. Yung sarili mo ako. Ako ang nagpagawa nito. Ako ang nagpapintura nito. Ako ang nagpapaumismo dito. Sakit yun, mga kapatid. Mythology. At saka yung pagka. So, dito, meron apat na lalaki na dumaan ang ating Panginoon Kristo. At kung dumaan ang ating Panginoon Kristo, nais na bumalik itong tao ito. At para mapansin ng ating Panginoon Kristo ang tao ito, tinanggal niya yung bubong ng bahay. At sabi dito, when they did not come unto him for the crowd, they uncovered the roof where the man, where he was. Tinanggal nila yung bubong o yung cover sa lalaki. No? At ano sabi ng ating Panginoon, kung hindi nilang ginawa, mga kapatid, ang sabi, no, thy sins are forgiven. So Jesus, seeing their faith, na ano na lamang yung gusto nilang lumapit sa ating Panginoon. Sana kung yung sakit natin yung ating sa Panginoon, mga kapatid. Ano yung nakita ng ating Panginoon sa apat na lalaki ito? Sa isa ni natin. Number 1, they forgot self and helped the paralyzed man. No? So, the 4 men here, no? Kinalagahan nila na naging hindi sila makasarili sa ginawa nilang pagtulong sa lalaki. Ito, mga kapatid, ang klase ng pananampalataya na dapat mayroon tayo. Mga kapatid, for example, ako, mga kapatid, ako, pinakahalimbawa, ako yung pinakamakasalan ng tao dito sa buong iglesia na ito. Ako yung pinakamawin. Kasi wala namang namin. Wala namang namin. Kahit sa pinatid, pinuha ko mga kailangan. Wala. Kaya ako yung may kasalanan. Wala. Kasi lahat tayo magsisisihan. Ang tulad mo niya dahil niya iba. Tinanong nyo, sino ang kumain ito? Diba? Sabi mo kumain. Ay, sinabi mo sa atas. Sabi mo na, hindi, kinain. Sinabi ako na, hindi mo siya kinain. Kasi sila.
yung ating pagpunta-punta sa iba't ibang mga iglesia sa ating bansa. Kasi nalito natin ito, Luzon, Visayas, Mindanao, nalimutan natin. Ito ang tawag dito mga kapatid ay pagkalimot sa sarili. Bakit? Week by week, diba, pupunta ako ng Jensen. Pagpunta ko ng Jensen, buhay week na. So, kailangan mabiyahin ko na Thursday. So, umuwi ako ng Jensen na Tuesday, ay isang araw niya, yun naman. Sabi ng mga kapatid, wala ko ako. Ay, hindi ko makakapagod sa kapatid. Yung iba, sabi niya, lagi ko yan. Okay lang. Bakit? Sa mga kapatid, sanay talaga ako sa gawain ng ating Panginoon. Kasi minsan may mga pagmadaling araw, may mga kapatid tayo sa overseas na nagpapapalit minsan. So, ayan. So, minsan, kailangan natin isang premisyo ang ating sariling kagustuhan para sa pakanan ng iba. Ito ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. At kung babalik tayo doon sa pinagkatalatan natin, yung Colossians 3:10, kung tayo ay lumago ayon sa kakalaman sa ating Panginoon na lumalang sa atin, itong kaalaman na ito, mga kapatid, dito malamang makikita natin sa bagay nito na ang tao, pagka siya'y hindi na rin makasarili, siya'y nagiging katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit ang ating Panginoon sa Kristo namatay para sa atin? Sino ba may kasalanan? Tayo. Ezekiel 18 verse 4, ano sabi naman? Kailangan pamatay ang taong nagkasala. Ang Panginoon sa Kristo hindi nagkasala, pero namatay. Bakit? Sinakripisyo niya ang sarili. May mga ikinan yung mga kasunod sa akin, David, pamatay ang Kristo niyo. Hindi ho nagpakamatay. Iba yung nagsakripisyo ng buhay at nagpakamatay. Bagaman alam ng ating Panginoon Kristo na siya'y mamamatay. Sa huli, kung siya'y manalangin sa Getsemani, umiiyak man siya na inago sa kanya ang sarili. Mayroon pagkakataon sa buhay ng ating Panginoon na ayaw niya mamatay. Pero para sa marami, kailangan niyang mamatay. Ano? So, this four men, katulad niya, God cares. John 16, no? In 1 Peter chapter 5, verse 6. Ano sabi niya? Take heed of all your care. Lahat ibigay niyo sa ating Panginoon. Ang lahat ng inyong problema. Sapagkat ang Panginoon ang siya papasan ng lahat ng ating mga problema. So we must care. Diba? John chapter 13, verse 15, ang sabi doon, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyo naman tularan, mga kapatid. So, nagbigyan ng Panginoon Kristo ng halimbawa sa atin na siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Tayo naman ay kailangan maghirap para din sa iba. At yun ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kaya mga kapatid, sabi nga natin, kapag na tayo ay mahal sa Diyos, kailangan natin itong i-share. Bakit? Dahil sa sobrang pamilyanin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na umapaw, hindi natin nakasunurin, na umapaw ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Katulad ko, pwede naman ako nagiging sa Katoliko. Dati ko kong seminarista, no? Ang aking bagong pangalan bilang sa seminarista is form of the
So, pwede naman mo kumalang ito, di ba? Kung tinawag na natin Panginoon dito, sapagkat God cares, mga kapatid. No? So, yan yung kanyang manang sa atin. Kapala, yung aking testimony mamaya na ako i-share, sapagkat ang gusto ko muna i-share sa pagkakataon natin, Panginoon Kristo. No? Ano ba yung nakita? This man is went to work, or this man who have cried, sila ay, ano nawa? Ano sa Tagalog na ila? Sumuko. Sinuko kanila. Sinuko kanila ang kanilang kaya. Their confidence is in the power of God. Hindi sila nahiya na lumapit sa ating Panginoon. No? Sapagkat itong mga Panginoon na nananampalataya sila na mayroon silang pag-asa sa ating Panginoon. Mayroon din naman tayo mga kapatid. Once na may problem tayo, huwag tayo magdadalawang isip na lumapit sa ating Panginoon. No? Sabi dito, Philippians chapter 4, verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko doon sa nagpapalakas sa akin. Sila, si Kristo, no? Na ating Panginoon. So lahat ng bagay ay ating magagawa ng dahil sa ating Panginoon. So kung tayo, tandaan natin, kung simulan tayo sa pagpalataya, ako'y namatay na sa aking puso. Ako'y namatay na at hindi na nabubuhay sa aking sarili. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang pananampalataya nito ay sa anak ng Diyos. Galatians chapter 2, verse 18. Ang pananampalataya nito yung saving faith, hindi ito dahil sa akin. Ano yung ito dahil? Ito ay dahil mismo sa aking mga Kristo. Kung hindi ibigay ng Diyos ang kanyang biyaya, hindi tayo maligtas. Dahil dapat wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Kasi kung sa akin ito ang nananampalataya ng mga kapatid, may nananampalataya ng mahal. So bakit itong pananampalataya ito na naglay natin hindi sa akin, kundi sa ating Panginoon na lubos sa akin. Ano ba nakita ng Panginoon Kristo? These four men who work together, no? Just like this, no? Mabasa natin sa Amos chapter 3, verse 2. Siya who walk together except they have agreed. What do you mean by this? Yung sabi ng Amos. Kung ang dalawa ay magkasama, hindi ba sila except they have agreed. No? Ibig sabihin, maliban sila ay nagkasundo. At itong apat na ito, mga kapatid, sila yung nagkasundo na itong member na ito, tulungan nila para makakabalik ng ating Panginoon. Yun yung ginawa ng ating Panginoon. No? Nagpatulungan siya sa mga disciples niya para ligtas tayo. Bakit? Hindi mas hindi kaya ng Panginoon na mangarap. Kaya niya. Kaya niya. Buti nila ako. Ito ang ginagawa natin. Kaya niya yung Panginoon. Buti nila ako. Maniwala kayo sa akin. Kung hindi na ako namatay na ako sa puso, kung wala sa puso ng years, nakakito ako sa kulay. So, balik, gusto ipakita ng Diyos sa atin na tayo hindi ng halimbawa kung paano ang relasyon ay nagpipag-out. Paano Diyos niya ang relasyon sa tao. Yung nagpipag-tulungan, yung relasyon ng Diyos sa tao. Na hindi magagawa sa iba kung hindi tayo papayag sa kanya. Basically, ang isang babae hindi magiging relasyon sa lalaki
So, bali, nung dumating ang Panginoon, ilang isa ka ng langit para makita ang Panginoon. And this act, ipinakikita nila ang Kristo. No? There's four men work together to share Christ. No? For example, si Apostle Andrew, dinala niya sa Peter, John chapter 1 verse 14. Si Philip, dinala niya si Nathaniel, John chapter 1 verse 44. Yung babaeng Samaritana, the Samaritan woman, brought those of the city, John chapter 4 verse 28. The other disciples preached the word, Acts chapter 8 verse 4. No? And the gospel spread through all the world, Colossians chapter 1 verse 23. And Matthew chapter 28 verse 19 to 20. The gospel is being preached all by nations. So bakit kita rin mga kapatid? Itong pagkatawag ito, nais nilang bahagi ng ating Panginoon. Ngayon na naman, nung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Nakikita niyo, habang pinabasa natin ang aklat ng Biblia, lalo natin natin ginagawa. Kaya masabi sa ating pinakapatulong na talata, na lumalog sa kaalaman ayon sa larawan ng Panginoon na lumalang sa Kanya. Habang tayo ay lumalaki, parang isang bata, tayo nagmamature sa pananampalataya, habang tayo nag-aaral ng Biblia, lalo natin natin inalaha ang Panginoon. And this time, parang pinakikita sa ating Biblia, na mayroong apat na tao na tumulong sa isang leper para makabalik ang tao nito. Pinakita nila ang lahat ng kanilang magagawa. Pagdaan ng ating Panginoon, ginawa nila ang lahat ng kanilang nakakaya para tulong ang tao. Noon kasi walang nais tumulong sa leper. Ano nga ulit? Ulit natin, ano ang nakita ng ating Panginoon sa mga lalaki ito? They care because God cared. Okay? Pero sila itong kanilang. This poor man who cried. Sinubukan nila ang lahat ng kanilang magagawa. Number 3, four men who work together. Sila yung nagkaroon ng pagkakasa sa kanilang ginagawa. Number 4, four men who want them to share Christ. Now, these four acts of this order, kailangan natin i-apply. Ngayon nalaman natin ito, magiging itong kwento sa Biblia, ano naman para sa atin? Bakit mo naman kinikwento ito, Brother Lemon, itong kwento ng leper at itong apat na lalaki na tinawag ng Panginoon? Diyan sa Mark chapter 2, verse 3 to 5. Ano yung bagay na may nakalay natin sa ating buhay? Number 1 is God care. We care. Tayo, mga kapatid sa ating kapatid sa iglesia, we should care. Kapag ang isang kapatid absent, we should try. Ano yung ating kapatid? Try natin na natin siya. We should work together. And we should be willing to share Christ. Itong apat na gawain nito mga kapatid, tinutulong sa atin kung paano tayo lalaro sa ating Panginoon. Dahil habang ginagawa natin ito, lalo natin nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. At doon sa pamamagitan nito, lumago tayo bilang kasunod ng ating Panginoon. No? So, sabi ko nga mga kapatid, Christian living is an experience.
Diyos ay nananalig. Samantalang isang tao na busy-busy sa trabaho, bago siya nakakain, papunta dito sa ating iglesia, busy-busy siya, pakita mo yung Diyos na bigay sa kanila trabaho. Kung hindi niya makita sa iyo ang Panginoon na nagbigay sa kanila lahat ng mga bagay, balik sa umpisa. Ano ang umpisa? Basahin mo natin, Mark chapter 2, verse 4. Sabi niya, and Jesus seeing their faith and said unto the sick, Son, thy sins are forgiven. Balik mo sa umpisa. Yung pananampalataya. Okay, bakit? Sapagkat sa pananampalataya, dito natin mababalikan kung paano ang Diyos namatay para sa atin. No? Ang Diyos na namatay para sa atin, dapat natin ibang malaki. Kasi wala lang dapat ibang pamalan kundi lang natin Panginoon. At sa bagay na ito, itong tao na believer nito, maniniwala sa iyo, pag nakita niya na Kristo na bubuhay sa iyo. Kasi kahit ako, bakit naman ako sasama sa iyo? Kailan mo? Nasa itaas na ako. Picture ng national debating team, isang sa pinalista, mapapari sa Roman Catholic Church. Nasa loob ko sa pinali. Ako isang debater ng Catholic. Ngayon, kung ang makita ko kalibati, mga kapatid na Adventist, magulo, malasigaw, sa tingin nyo, sasama ko? Hindi. Bakit? Lalo kung magagalit, kasi hindi pa na marunong magpakumbaba yung pag-usap ko. Kaya ano ang response natin dapat? Pagka tayo may kausap, ipakita natin ating humility. Ipakita dapat natin ang ating pagsusunod ng ating sarili. Dahil kung ang ating sarili, wala tayong matatawag na tao. Pabalik sa ating Panginoon. Itong mga tao nito na tumulong sa may sakit kung sa panahon natin sa Kristo, ginawa nila ang lahat ng kanilang pangaraw para share ang ating Panginoon Hesus Kristo. Ngayon, itong mga tao nito, kung napagkalala, these four men did not need anything, but they brought one who did need. Mark chapter 2, verse 7. So, dinala, basahin natin. Mark chapter 2, verse 17. Okay? Sabi ng mga kapatid, narinig ito ni Jesus. Kaya siya ang sumunod, hindi na nang inanap ang nagamo, ang walang sakit, kundi ang mistik, na malito ang tumatawagan ng kasalanan, hindi ang pangalanan. Ngayon, mga kapatid, pinanili, tayo na mga anak natin, tayo pinili sa Panginoon. Ano na natin nandito tayo sa church? We are serving the Lord. We are worshiping Him. Sino ngayon ang dapat natin dalhin? Ang dapat natin dalhin, hindi yung Adventist. Ito yun. Mayroon na to say, hindi ko sasabihin pa nga, mayroon to say, na hindi na sa kundi mo sa church. Sabi sa Lord, dadalhin pa ko na another 10,000. Hindi ko say, sige, sabi ng Lord, sige, 10,000, tapos last 10,000, kaya hindi na. Okay. So in 6 nights, mga kapatid, ako say, alam mo ba na ng mga this also, wow. Half of them, or sabihin na
mauwi. Nandiyan na, sino ang dapat ng iba? Hindi ba Adventist? Yun ang mahalaga. Huwag tayo magkakaroon ng Adventist. Adventist na yan. Nasa dugo niya na yung pagiging Adventist. Mga kapatid. Nakakit ang gawin niya, hindi niya matatagyan. Bakit ang kapatid? Kamulat ko, mga kapatid, hindi na kailangan pagpangalanan ng tema para ko'y bumalik. Bakit? Nasa konsensya ko na. Nasa konsensya ko na alam ko na hindi ko na kasunod yung pasto kaya ako umalis. Bakit? Katulad na. Tingnan niyo yung paligid nyo. Sabi ko sa So, sabi niyo ba ito, huwag natin kaligtaan ang pagkakatipon sa ating iglesia. Sabi ni Pastor, huwag mo usahan yung mga kapatid natin dito na kalos sa pagsabi. Dahil may iba pa silang buhay, may iba pa silang loso. Sabi ko, hindi, Pastor! Dapat, ang kasunod ay ang ating Panginoon. Hindi ang Panginoon ang susunod sa kanila. Nagpapalo sa Pastor. Lima lang. Ayun mo na. Hindi ako nagpapalalo. Ano ginawa niya? Tinanggal niya yung active speakership sa church from divine, living respect, without eye condition. Umalis ako. Nagsulong ang support. Alis ako. In short, nagtagpo ako sa church. At witness ko ako. At hindi mo pumunod sa aral. Nag-reader ako, nilibagin ko yung mga witness na mga apologies. Pero, mga kapatid, yung sinasabi niya, alam mo na yan, hindi mo na kailangan i-argue mo sa akin, yung bagay na alam ko na, nasa konsensya na. Nasa konsensya. Alam ko na yung alam ko na bago na ito. Nagtagpo na. Kaya, nagtagpo ko, kung sila, tapos kung aking sila ko ba, ano ito, umumo, iawin na natin is, huwag na. May gusto niya ako naman. Magpusin tayo doon sa mga hindi natin kapalaran. If you really mga no? Hindi ko makapapakita ng mga kapatid na lang. Sabi niya, kung babuhin ang talata, kung sa po, kung mayroon lang tayo makakirin ng buhay ito, kasabi niya, hindi ko makapapakita ng dinis na ang tinatawag niyo. Sabi niya, nakalito ako, hindi pa ako sa mga nag-dinis. Nag-dinis na ngayon. Kundi nakalito ako para sa mga hindi pa nag-dinis. Ayan. So, ngunit, mga kapatid, itong mga taong ito na nakita ng ating Panginoon, Jesus also sees some stumbling blocks. Ito yung nakapantig iso. Bagaman, ginawa niya lahat. Nagmalasakit sila sa iba, magawa niya ng lahat para makatulong. Para mag-share ang Kristo, nakakita ang ating Panginoon sa kanilang nakapantig iso. For example, so did not make way for the paralyzed. So today, some will not work and will not get out of the way from God's word. And sometimes they criticize and complain. Let's read Galatians chapter 5, verse 15. Ngunit kung kayo'y nagtatagalan at nagsasakalang para kumakayo, maubos kayo. May mga nag-service sa church. Wala lang kami, wala kami. Pero, that meron kasi mga tao sa church. Nagsiserve
chapter 10, verse 31. All everything that you should do, you should take it for the glory of God. Yung iba, instead na gawin ito bagay ito, diba sabi nito, hindi nila tinulungan. Inalisan lang nila ng pwede yung tao yung effort para makita ng Kristo. Pero ginala nila, hindi. Hindi nila. Pinakita lang nila. Para ganito. May isang bagong pag-isang sa church. Dinalasan na. Mga kapatid, ito na yung kapatid natin bagong pag-isang. After all, this one na siya. Tapos na. Nagala na. Ako yung convocation event. Praise the Lord. Ilang araw na weeks na nagtumagal ng ilang yung bago natakbo. Nabigapo. Parang yan masaya sa church na ito. Parang ba ako dito? Ito umalis siya sa Adventist. Kasi hindi ba siya hindi siya pinapansin? Pero hindi naman. Nakapag-ibig sa kapatid. Kapag meron kong bago siya, na hindi natin papansin. Bakit? Mga kapatid, sometimes ang nais lang natin sariling pakinabang. Lord, mga kapatid, ay, alam mo, may nanala ako sa church na convert ko. Seryoso, ikaw na convert? Sabi na, sino ba ang nanala sa inyo sa church? Di ba ako? Hindi mo pangalan na memorship. Di ba ako ang nagturo sa'yo? Bumalik ka. So, ito ang tawag ko is natutulog. It is nice hindi ko complain. May nag-convert. What I can see, ito pang pangalan na sa level. Complain sa kanya. Dapat ang church ito. Dapat ang isigay na kayo sila dito. Yung kayo sa ito, dapat yung ayos yung iglesia. Gagawin din dito. Hindi na lang, meron tayo sarili. Rules and regulations of church. Meron tayong sarili, pagsasakayos. Ang gusto niya, ako yung dati na nila dito, meron din tayo. Ay, hindi lang po yun, yung na lang. They just criticize. Don't just criticize and complain. We should work. Mga kapatid. Sabi nga ako, yung elder natin, lahat na binibigay natin ang connection, sa isang sapa. Hindi mo na lang kung pinipero ko, kumaya. Hindi mo kanila nagalaman. Ano to, instead na tayo ang mag-criticize, gulong-gulungan, kasi diba? Kasi pasok na yan. Mahirap yung gulong-gulungan parang alam mo yun, yung pang-gulong. Ang ating bibig ay nakakilala natin sa pag-melikot sa Panginoon. Hindi para sa mahirap o complain lang, nilagyan natin sa Panginoon. So, they question Jesus' authority to restore the man's health. Ito yung mga policies. Ito yung mga paliseo. Bakit kayo ang pagaling sa araw ng Sabado? Ngayon din tayo paminsan, bakit dito ang tawag dito? Wala na tayo makain. Pakain ka ng pakain dyan. You know, kung saan naman bibigay sa church,
today, mga kapatid. So, Jesus is still seeking men like this, mga kapatid. Men who care, those who cry, those who willing to work together, and those who want to share Christ with others. Hinahanap ng ating Panginoon ang mga tao ito. Huwag tayong tumulad sa kanila, mga kapatid. Noong sumunod sa ating Panginoon, totoo, sila'y nagmalasakit, sila'y sumubok na tumulong, sila'y nagtulungan, at gusto nilang ipakita kay Kristo ang tao ito. Pero, nagtulungan. Parang ganito. May mayaman, mga kapatid. May mayaman na mga kapatid na lumapit sa ating Panginoon. Panginoon, paano po ako makakataon ko ng buhay ng pangalaga? Matthew chapter 19, verse 17. Paano po ako makakataon ng buhay ng pangalaga? Sundin mo ang mga utos. Ano ang mga utos? Kung papakaan, kung nakaw, kung alumin, hindi mo mga pagkinaan sa gano'n. Sa mga kumipigil natin Panginoon sa pauntahin. So, bakit, mga kapatid, kung gaano siya seryoso, gano'n din siya, hindi katotoo. Bakit? Seryoso siya na gusto niyo pumunta sa atin. Tumakbo siya sa ating Panginoon Kristo. Ako, Panginoon, ano ko lang hanggang? Ako, pagpihila nyo, ito mga tao dito, hindi makalapit sa Panginoon. Ito, lumapit. Panginoon, ano ko lang? Sabi niya, ginawa ko na natin yung word eh. Ano pa ba una? Pagpili mo yung alitan, pagpili mo sa Panginoon. Tumuli mo siya. Seryoso na, hindi naman totoo. Ang tao ko, mga kapatid, hipokrito. Kagaya ng pagsilit. Ito, itong apat na ito, nung makakita ng kitomin, inilapit sa Panginoon. Sabi niya, diba, men who care, men who comply, sinubukan nila, no? They work together, and they are willing to share the lives with others. But, nagkulang. Ano yung kulang? Ang kulang, mga kapatid, is yung kanilang willingness, mga kapatid. Yung kanilang willingness, mga kapatid, na magpagkitaan para sa at kayo bakit instead na i-present nila doon sa ating Kristo, inilagay nila dito, bahala na sa buhay mo. Do they care? No. No? Do they try na tumulong? Yes. Tapos tumulong. No? Do you work together? No. Oh, ginulungan nila, pero they work together. Hindi. Bakit? Hindi naman nila pinagdala na nila ng cover sa inyo natin. Mark chapter 2, verse 35. Tingnan niyo mga kapatid. Anong ginawa niyo? And they come bringing unto him a man sick, born of woe, and when they could not come to him, ito siya nakalapit sa kanya. They uncovered the road where he was. And when they had brought him up, they led the bed wherein the sick lay. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick, Son, thy sins are forgiven. Kung hindi sila makalapit, anong ginawa nila? Pinagdali ng COVID yung sakit. Inilapit na nila? Hindi! Kaya, okay, tumulan dito mga kapatid. Nais sila tumulong, pero hindi naman ganun
Pagka wala ka na dito sa church, kung natatanawin, yun ba yung willing na i-share natin Panginoon sa iba? Kung kailan lang, nagkaroon niya, na ano sila ang buo sa akin. Sa akin na lang. Are they willing to share Christ with me? Hindi. Hindi na. Hindi. Kasi wala namang nagbabak sa akin. Do they care mga pag-ibigin? Sabi nila, alam mo, brother, Edward, Christian namin. Kung nasasayahan ka sa'yo, napakasaya ka. Pero may ginawa ba kayo? Wala. Nag-try ba kayo? Hindi. Nag-work mo sila together? Hindi. Sa kauli-ulihan ko na kapatid, ito ang minahanap na natin Panginoon sa atin. Ang tayo magtulungan, alam natin sa gawain ng Panginoon. We are the body of Christ. We should work together. Kailangan makita sa atin. Kailangan natin makasulis. No matter what, mga kapatid, huwag natin makita yung ating sarili. Kung nais natin tumubo ayon sa kanalaman sa gusto naman sa atin, we should experience Christ. Kailangan natin makita ang ating Panginoon sa bawat isa. Para tayo ay lumago, magkakasama. Ano sabi? Hebrews chapter 10, verse 24, magpangalagaan sa isa't isa. Kahulog yan mga kapatid. Iniwanan kayo sa mapapalang kamay ng ating Panginoon. Nawa itong aral nito pili sa atin ng leksyon kung paano dapat ang kumersya ito na nangangailangan ng tulong at kawag ng Panginoon para ang lahat magkakasama. Ang lahat ay walang mahihiwan. Ang lahat ay makapansin ang ating Panginoon. Ang lahat ay makakaranas ng pag-ibig. Mga pag-ibig lang. Ihagilin natin lahat sa Panginoon. No? Kaya ngayon, ihagilin ko kayo sa Panginoon, sa kanyang magpapalang kamay, at muli po mga kapatid, magpapalang biyaya, ang pasok ko manito sa Panginoon, sa patuloy na pagsapan natin sa araw. Sa araw na ito, mga kapatid, God bless you, at maraming salamat sa pag-invite sa amin dito sa inyong napakagandang iglesia dito. Pagkakaroon ito yung una ulit natin pagkakita. Ang maraming ganda ng ating Panginoon and ulit ang isabat sa ating lahat. Amen.